Good afternoon, brethren. And for our preaching this afternoon, inimbitahan ko po kayo na together open our Bibles in book of, or the letter of Paul to Philemon, or sa Tagalog, Philemon. So, babasahin natin yung buong, actually wala siyang ibang chapter, isang chapter lang siya, and we will read the whole chapter. So if you're nandun na kayo, let's read. Paul, a prisoner for Christ Jesus, and Timothy, our brother, to Philemon, our beloved fellow worker, and Apphia, our sister, and Archippus, our fellow soldier, and the church in your house. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always when I remember you in my prayers, because I hear of your love and of the faith that you have towards the Lord Jesus and for all the saints. And I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good things that is in us, for the sake of Christ. For I have derived much joy and comfort from your love, my brother, because the hearts of the saints have been refreshed through you. Verse 8. Accordingly, though I am being bold enough in Christ to command you to do what is required, yet for love's sake I prefer to appeal to you. I, Paul, an old man and now a prisoner also for Christ Jesus, I appeal to you for my child Onesimus, whose father I became in my imprisonment. Formerly, he was useless to you, but now he is indeed useful to you and to me. I am sending him back to you, sending my very heart. I would have been glad to keep him with me in order that he might serve me on your behalf during my imprisonment for the gospel. But I prefer to do nothing without your consent, in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. For this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother, especially to me, but how much more to you, both in the flesh and in the Lord. So if you consider me your partner, receive him as you would receive me. If he had wronged you at all, or owes you anything, charge that to me, to my account. I, Paul, write this. I, Paul, write this with my own hand. I will repay you. To say nothing of you, your owning by even your own life. Yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. Confident of your obedience, I write to you, knowing that you will do even more than I say. At the same time, prepare a guest room for me, for I am hoping that through your prayer, I will be graciously given to you. And verse 23, Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, send greetings to you, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my fellow worker. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. And blessed be the reading of God's Word. And before we start, ay magsimula ng panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nananalangin na through the Spirit, kami po ay tulungan mo sa pamamagitan ng pangangaral ng iyong salita sa sulat ni Apostol Pablo kay
Pilimon. At nawa yung mga jewels, yung mga rich na mga knowledge na nandito sa letter na ito ay mahanap namin, makita namin, at kami ay ma-refresh sa mga salita mo na magtuturo sa amin kung paano ang magpatawad. Sa gayon, ang pagpapatawad ng Panginoon ay talagang maging totoo sa amin dahil kaming mga anak mo ay marunong ding magpatawad. Kaya ikaw po nawa ang magbukas ng aming puso para matutunan namin ang mga salita mo, and by the Spirit ay ito ay masunod namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yung letter ni Apostle Paul kay Pilimon, makikita natin ito ay isang unique na epistle, and it's unlike, pambihira itong sulat na ito ni Paul. Bukod dun sa iba niyang mga letters, na letter ni Paul, and it is written, hindi siya specifically written para sa church, though ang sabi ng mga commentators ay kailangan din itong basahin sa church. Pero unlike dun sa mga sulat niya sa mga churches, and also yung personal niyang sulat kay Timothy at kay Titus, yung mga later part nun, merong instruction na dapat talagang sabihin sa buong church. Pero dito, in-address specifically ay isang tao na nangangalang Pilimon. So, bakit kaya itong personal na letter ni Apostle Paul sa isang nagngangalang Pilimon, nasa canon of Scripture? So bakit siya isinama kung siya ay isang personal na sulat? Well, we know that it is through the leading of the Holy Spirit, nabuo yung canon of Scripture ng New Testament. So hindi ito pinili lamang ng iilang mga tao. They are led by the Holy Spirit na yung letter ni Paul to Philemon ay isama sa canon of Scripture. So why isinama siya? So Philemon, yung letter to Philemon, isa siyang letter or tinatawag na prison epistle ni Apostle Paul. So yung mga prison epistle ni Apostle Paul, nabibilang dyan yung Ephesians, Philippians, and yung Colossians. At yung Philemon. Paul wrote the letter most likely during his first imprisonment in Rome. So kaya siya tinawag na prison epistle dahil nung time na ito, he was under house arrest sa Roma. And after appealing dun sa kanyang case kay Caesar, and he was able to write letters during this time. So kahit siya ay nakakulong, Apostle Paul, nagsusulat pa rin siya ng mga letter. This includes yung letter niya to Philemon. And makikita natin with its simplicity, napakasimple, isang chapter lang. The very core of what Christianity is embedded, nakatanim throughout the entire letter. So kung mapapansin niyo yung letter to Philemon, wala diyang authoritative demand. Di ba, si Paul pag nagsulat siya, may otoridad. At alam natin kung saan nanggaling yung otoridad na yon. It's because he is being sent by Jesus Christ and he has the authority. Pero kung mapapansin niyo yung letter niya kay Philemon, hindi niya in-insist yung authority na yon. And makikita rin natin, wala diyang mga indicatives of the Christian faith. Di ba mahilig mag-explain si Paul bago siya mapunta dun sa mga utos.
indicative and the imperative. Wala din siyang ganon dun sa letter. And also, no deep doctrinal statement. Napakasimple lang talaga nung letter ni Paul kay Philemon. Minsan nga, kung tatanggalin mo yung greetings, pati yung final greetings, tas alisin mo rin yung mga words na I, Paul, dun sa mismong body ng letter, baka ito ay pagkamalang hindi sulat ni Paul. Dahil dun sa tono ng pagkakasulat. But we know na si Paul talaga yung nagsulat nito. And ang sabi niya nga dito ay, sorry sa sobrang lamig, yung aking contact lens, nagka-cloud siya. Sorry. But we knew that this letter was introduced by Paul. Si Paul, pag nagsusulat siya, gumagamit siya ng scribe. May tagasulat siya. Pero anong sabi niya dun sa sulat? I write it with my own hand. Yun yung sabi niya. So talagang siya yung sumulat. Ginamit niya yung kanyang kamay, and yung nabasa din kanina natin, hindi lang kamay yung ginamit ni Paul. Ano pa yung ginamit niya? Yung kanyang puso. Kasama ng pagsulat niya, ng gamit niya ang kamay, ginamit niya rin ang kanyang puso sa pagsusulat kay Philemon. So, pinadala ni Paul itong sulat na ito, kalakip ng kanyang mismong puso. Ganito ka-personal yung kanyang letter para kay Philemon. And parang talagang personal yung pagkakasulat na ito. Mismo yung puso niya, inilakip niya. Parang ang sinasabi ni Paul, itong sulat na to ng pag-ibig ay mula sa akin para sa iyo, Philemon. Ganon siya ka-personal nung sinulat niya ito. And yung pagkakasulat ni Paul dito, it's a careful articulation of his plea. Nakiusap si Paul for reconciliation. Siya ay nakiusap, hindi siya nag-demand, not because he is afraid to offend Philemon. Hindi siya natatakot na ma-offend niya si Philemon, kaya binabaan niya yung tono ng sulat. But we know that this letter is a request. It's an appeal in love. Nakiusap siya sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So Paul wrote the letter concerning a runaway slave whose name is si Onesimus. So, sino ba si Philemon? Sino ba si Philemon? Siya ay isang mayamang first century Christian at siya ay nakatira sa Colossae, who hosted the church. So yung church, sila ay nag-gather sa mga bahay at itong si Philemon, mayaman siya, malaki yung bahay niya, doon sila nag-gather sa bahay niya. And si Philemon ay na-convert sa pamamagitan ni Apostle Paul. Nung siya ay nag-preach sa Colossae, na-convert si Philemon, at nung na-convert siya, inalaw niya na yung church ay mag-gather sa kanyang bahay. And also, siya ay nagsiserve sa ministry of the gospel. So itong si Philemon, mayaman, meron siyang mga slave. At isa nga doon sa pinangalanan na slave niya ay si Onesimus. At itong si Onesimus ay tumakas mula sa kanyang master na si Philemon. At hindi lang siya tumakas empty-handed. Tumakas si Onesimus, kinuha niya. May kinuha siya sa kanyang master. Kailangan niyang pondohan yung kanyang pagtakas. So, wala siyang pera. Ang ginamit niyang pera, yung sa kanyang master. So, hindi lang siya umalis empty-handed, ninakaw ni Onesimus yung kayamanan ng kanyang master.
So Onesimus fled, siya ay napunta, si Onesimus, sa Rome. Doon siya tumakas. Bakit sa Rome? Rome is a large city where he likely intend to hide. Mas madaling magtago sa isang lugar na malawak, maraming tao. Diba? Parang sa mga pelikula, pag mayroong katulong na tumakas sa kanyang amo, saan pumupunta? Sa Maynila. Lumuluwas ng Maynila, magtatago doon. Hindi sila, mas mahirap silang makita kasi mas maraming tao, mas maraming lugar. So ganun ang ginawa ni Onesimus. And there, by God's sovereign providence, he encountered Apostle Paul. He heard yung pangangaral ng gospel ni Apostle Paul and believed in the Lord Jesus Christ. He was converted. A runaway slave heard the gospel at siya ay na-convert. And nung siya ay naging assistant ni Apostle Paul while he was under house arrest. So siya yung naging katulong ng ating Apostol Pablo nung siya ay nakulong. Onesimus ran away from his master, hindi dahil masama si Philemon. Nakita natin, kinommend yung kanyang kabutihan ni Apostle Paul. Pero siguro itong si Onesimus, gusto niya, he wants to get the taste of what freedom is. Kasi siya ay slave. But only to find a different kind of freedom. Gusto niyang maging malaya, pero ibang kalayaan yung kanyang natagpuan. He didn't go on a journey to find God. But God found him. Nakita, hinanap ng Panginoon si Onesimus. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa Isaiah 65:1. Sabi ng Panginoon, I was ready to be sought by those who did not ask for me. I was ready to be found by those who did not seek me. Kung babalikan din natin yung ating mga conversion story, mayroon ba dito na ikaw yung humanap sa Panginoon? Hindi ba na sa kakaibang paraan, tsaka mo nakita o saka ka nahanap ng Panginoon? And ganon din ang nangyari kay Onesimus. Hindi siya pumunta sa Roma para maging Kristiyano, pero may ibang plano ang Panginoon. Siya ay na-convert to become a believer, a runaway slave, naging Kristiyano. And this verse, yung binasa natin kanina, highlights God's initiative in reaching out to humanity, even to those who were not actively pursuing Him. Kaya hindi tayo naniniwala na ang church dapat maging seeker-sensitive, but because hindi ang tao ang may active na paghanap sa Panginoon, but it is God who actively seeking for us. So during the time nung si Onesimus, ina-assist niya si Paul learned that his new assistant is none other than the runaway slave of his convert and also friend, Philemon. Nalaman niya na itong palang kanyang assistant ay konektado dun sa kanyang convert sa Colossae, which is si Philemon. So siguro isang araw nag-uusap sila. So tinanong ni Paul si Onesimus, bakit ka nga pala napunta dito sa Rome? Saan ka ba nanggaling? So sumagot siguro. Siyempre sasagot si Philemon. Kasi po tumakas po ako sa aking master. At bago po ako tumakas, kailangan kong pondahan yung pagtakas ko. Ninakaw ko yung kanyang pera. So siguro tinanong siya ni Paul,
Saan ka ba galing, anak? Saan kang lugar galing? So sabi ni Onesimus, taga Colossae po ako. So ang layo pala, sabi ni Paul, ang layo pala ng pinanggalingan mo. Andito ka sa Rome, pero taga Colossae ka pala. Ano nga palang pangalan nung ayong amo? So ito na, sinabi ni Onesimus, ang amo ko po ay si Philemon. So sabi ni Paul, si Philemon, yung mayaman sa Colossae, na asawa niya si Apphia at anak nila si Archippus. So sabi siguro ni Onesimus, so paano niyo po nalaman? So nalaman ni Paul na itong kanyang bagong assistant ay none other than the runaway slave ng kanyang kaibigan na si Philemon. So siguro sabi ni Paul, it's a small world. But more accurately, it's a small world after all. Pero more accurately, God is sovereign after all. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung Colossae sa Roma? Gaano kalayo yung lugar na yon? Colossae to Rome will take 27 hours bus ride yon. Modern bus ride. How much more kung journey, riding a horse, or even yung talagang common travel nila ay on foot. So travel between Colossae and Rome in ancient times would take several weeks to a couple of months. So ganun siya kalayo. As it was a long journey over 1,300 miles. Pag i-combine daw yung land at saka yung sea travel, with the sea portion, will taking 5 to 10 days. Kung gagamitin niyo yung port dun sa Caesarea to Rome, yung speed pa ng travel, depende pa sa panahon. So malayo talaga itong dalawang lugar na ito. Yung Colossae and yung Rome. So bakit itong si Apostle Paul, he could have just hinayaan niya na lang yung sitwasyon. Sabihin niya, ang layo naman kasi ang layo naman ngayon sa atin ni Philemon. Tayo ay nasa Roma, si Philemon naman ay nasa Colossae. Okay na siguro, hayaan ko na itong runaway servant ni Philemon ay nandito sa akin at hindi ko na sila ipag-reconcile. Kasi baka posible na hindi ito malaman ni Philemon sa sobrang layo ng lugar. So why Paul is so bothered to reconcile the two people? Why is he so bothered to reconcile the two persons? Because if this is not addressed by Apostle Paul, it will tarnish. Ito ay mamantsahan nito yung very message of the gospel he is preaching. Ano ba ang gospel na pinipreach natin? A gospel of what? A gospel of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5, verse 17 to 20. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Di ba, familiar tayo sa verse na yan? Pero alam niyo ba yung sumunod na mga verses? Anong sabi doon? All this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and give us the ministry of what? Reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message again of reconciliation. Therefore, we are ambassador for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. This is the very message of the gospel we preach. Reconciliation to God.
And makikita natin na hindi ito applicable, yung reconciliation na yun, hindi lang applicable sa ating vertical relationship. Yung relationship natin sa ating Diyos. This should be affecting our horizontal na relationship. Ano yun? Yung ating relationship with our brothers in Christ. So Paul, in this letter to Philemon, anong ginagawa ni Paul? He is practicing what he is preaching. Paul is practicing what he has been preaching all along. Ayun ang ginagawa ng Apostol Pablo sa sulat na ito. Nawa, sa bawat iglesia ay may pusong mala Apostol Pablo. Na sa sobrang yung pagnanais niya na pagkasunduin yung mga magkakapatid na kahit nasang lupalop na ng lugar, na sila ay pagkasunduin. Kahit pa nasa Pasig ba yan, kahit pa nasa Rizal pa yan, o nasa Maynila pa yan, o Quezon City, hamak mo yung ganun kalayo na 27 hours bus ride of Rome to Colossae, pinagkasundo niya. Paano pa kaya yung napakalalapit lang na mga lugar? This is what should be the heart of what we are preaching. Now, let's look dun sa content ng letter ni Paul para kay Philemon. Question, ano ang paboritong salutation ng ating Apostol Pablo? Paul the Apostle. Pero kung makikita nyo, nung binasa natin to, hindi niya ginamit yung kanyang salutation na Paul the Apostle. Actually, lahat ng letter niya, ginamit niya yun except sa 1 and 2 Thessalonians sa Philippians. Pero lahat na ng sulat ni Paul, ginamit niya yung Paul the Apostle. Dahil merong kakabit yung pagiging apostol ni Paul, which is the authority given by Christ to him. Pero notice the salutation Apostle Paul used to start his letter. Anong ginamit niya? Paul, a prisoner for Christ. Instead na yung Paul the Apostle. So bakit iyon ang pinili ng ating Apostol Pablo na salutation? Napaka-humiliating nung ganong salutation. Biruin mo, magsusulat sa'yo, preso. Di ba? Parang, susulat ako sa inyo, ang nakalagay, ako si Bal na isang preso. Di ba? Napaka-humiliating naman ng salutation na yon. But we know that hindi lang siya isang preso, kundi siya ay prisoner for Christ. So, mamaya babalikan natin yung reason bakit ayun yung salutation na ginamit ng ating Apostol Pablo. So he addressed the letter to Philemon, his wife Apphia, and to their son, yan ay mga asawa niya at anak niya, Archippus, and then the usual greetings ni Paul, yung grace to you. Yun yung kanyang usual na greetings. He then, anong ginawa niya? Commend the character of Philemon. Kinomend niya kung anong character ang meron si Philemon. And that will be our first na point, the character of the forgiver. The character of the forgiver. Anong sabi ni Paul sa kanya? So, he commended the character of Philemon. He commended yung kanyang love and yung kanyang faith
towards His vertical and His horizontal relationship. Anong sabi doon? His love and faith towards God and of all the saints. So meron siyang tunay na relasyon sa Panginoon at the same time doon sa mga saints, sa brotherhood, sa kanyang brethren. And sabi niya doon, I pray that the sharing of your faith may become effective for the full knowledge of every good things that is in us for the sake of Christ. Tingnan niyo yung ginagawa dito ni Apostle Paul. He carefully worded this letter. Napaka-meticuloso niyang sinulat ang bawat salita. Ang sabi diyan, the sharing of your faith may become effective. How can our sharing of our faith be effective for those who will hear us? That is a question. Paano magiging epektibo ang mga pinipreach natin sa mga tao? Kung gaano ba tayo ka-articulate? Kung gaano ba kaganda yung mga words na ginagamit natin? More than that, if we practice what we preach. Kasi mapupulaan ng gospel na pinipreach natin sa kanila, kung yung mismong mga pinipreach natin sa kanila, we are not doing the very things. Di ba yan ang mga pula ng mga hindi Kristiyano sa mga Kristiyano? Ano yung word na ginagamit nila kapag nakita nila na hindi natin ina-act yung mga pinipreach natin? Kristiyano pa naman, pero ganyan. Di ba, hindi naman tayo ang napupulaan ultimately. It is the gospel or even the Lord na ating pinipreach. So, kaya yun yung sinabi niya kay Philemon, kay Philemon. Philemon, gusto mo maging epektibo yung pag-share mo ng iyong faith? Practice what you preach. Practice what I have been teaching you. The full knowledge. At ayun, bakit yun din yung sinabi niya? Why the full knowledge? Because Philemon cannot escape the part that says the gospel that he believed is the message of reconciliation. Sineset ni Paul yung heart ni Philemon para yung magiging request niya hindi mahihindian ni Philemon. Because sabi niya, Philemon, gusto mong maging effective yung pag-share mo ng faith at alam mo yung full knowledge ng ating ipinipreach, the very message of our gospel is reconciliation. And if he really loves the Lord Jesus Christ, he will do good things for the sake of Christ. Gagawin niya yung ire-request or yung inuutos ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi meron siyang pagmamahal sa Panginoong Hesukristo. He will do it because of love niya sa Panginoon. The desire to be reconciled and the power to forgive are already in you because of Christ who forgave you, and this is the truth, and this is true to all true believer. Hindi ito pinroduce ni Philemon sa sarili niyang puso. Kung babalikan natin yung wordings ni Paul sa kanyang letter, the good thing is in you for the sake of Christ, inilagay na ng Panginoon iyon kay Philemon. He will not produce it by himself. The character of a forgiver ay hindi natin kayang i-produce sa sarili natin. Ayon ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu. You possess them in Christ. We possess it because of Christ. He is not just flattering Philemon. Hindi ito strategy ni Paul para i-flatter si Philemon para sundin niya yung iutos sa kanya. Di ba pwedeng ganon, fina-flatter niya, uy, ang bait mo kasi, Philemon, mapagmahal ka, faithful ka, para susundin niya yung request. Hindi. Nire-remind niya si Philemon of who we are in Christ. So Paul is saying here, Philemon, you are a mature Christian. This is now your character in Christ. So brethren, we can draw here that it takes character to forgive. It takes character to forgive. Kailangan na buo ang pagiging Kristiyano natin if we want to be a forgiver. And Paul commended Philemon's yung work niya na nagre-refresh ng heart ng mga saints. And Paul too want his heart to be refreshed. Philemon, nagre-refresh ka ng mga puso ng mga saints. Ayun din yung gusto kong gawin mo sa akin. Refresh my heart through his appeal. Nag-appeal si Apostle Paul dito. Diba? Parang sinasabi niya, Philemon, baka naman. So, yung mensahe na makikita natin dito sa entire letter ng sulat ni Apostle Paul kay Philemon, the transforming power of the gospel give us the desire to be reconciled and the power to forgive, to reshape our relationship. Sa Tagalog, ang pagbabagong lakas ng Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng pagnanais na makipagkasundo at ng kapangyarihang magpatawad upang hubuging muli ang ating mga relasyon. Ito ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. And the reason why, ito na yung dahilan kung bakit hindi niya ginamit yung salutation na Paul the Apostle, ito yung reason, nandun din sa mismong letter. He reveals it doon nga sa verse 8. Anong sabi niya doon sa verse 8? Accordingly, though I am bold enough in Christ to what? To command you to do what is required. Ang sabi ni Paul, pwede kitang utusan, Philemon. Dahil ako ay apostol. Pero hindi iyon ang way na ginamit ni Apostol Pablo. Ang sabi niya doon, yet for love's sake, I plead I preferred to appeal to you. I, Paul, an old man, and now a prisoner also for Christ's sake. This is the reason why hindi niya ginamit yung kanyang favorite na salutation. Hindi niya gusto na utusan lamang si Philemon doon sa kanyang gustong ipagawa sa kanya. He appealed in love para doon sa kanyang request. So Paul chose a different approach. He appealed not through his authority, but he appeals in love.
So a command, ano bang pinagkaiba ng command sa appeal? Anong pinagkaiba ng pag-uutos at saka pagre-request? So a command is an order based on authority. Kung mag-uutos ka, dapat meron kang otoridad that requires obedience. And kung may otoridad yung nag-utos sa'yo, anong dapat mong gawin? Sumunod. While an appeal is an urgent request that relies on persuasion and goodwill. Hindi ka nagre-request kasi meron kang otoridad, hindi. Nagre-request ka kasi gusto mo maging pinapersuade mo siya at in a goodwill. So the key difference nung dalawa is that command leaves no choice. Pag command, no choice ka. Kailangan mo sundin yon. Whereas an appeal is a request that can be refused. Pwedeng hindi sundin. And nandun din yun sa letter, di ba? Na pinaubayan niya kay Philemon kung ano yung magiging desisyon niya. And may sinabi doon si Paul, sabi niya, I, Paul, an old man, and now a prisoner, also for Christ Jesus. Strategy ba ulit to ni Paul para makinig ulit si Philemon? Inuna niya ba yung strategy na bula-bulahin siya, na ang bait-bait mo, loving ka, faithful ka. Tapos ang next niya na strategy is to makisimpatya ka naman sa akin kasi matanda na ako, tapos nakakulong pa ako. Ito ba ang strategy ulit na panibagong strategy ni Apostol Paul para makinig si Philemon? But what if, instead of asking for sympathy, Paul is saying, ito yung sinasabi niya, I am advanced in years and weak in the body and also a prisoner. But I am eager to obey what God is commanding me. Ako si Paul, matanda na, pahina na ang physical body at nakakulong pa. But I am seeking to obey God. What more? Ikaw, Philemon, ikaw ay in your prime of your age. Hindi ka nakakulong, hindi mahahadlangan ang mga ginagawa mo. How much more you na masunod ang kagustuhan ng Panginoon. Ikaw na mas malakas sa akin, mas marami kang kayang gawin para sa Panginoon. Ikaw na malaya, mas hindi limitado ang magagawa mo para sa Diyos. Diba? Ako na nanghihina, sabi ni Apostol Pablo, at nakakulong pa ay nagagawang makasunod pa din sa mga panukala ng Diyos. Paano pa kaya ikaw na malakas at malaya? Paano pa kaya tayo na hindi katulad ng Apostol Pablo na nanghihina na at nakakulong? An appeal from a lesser to a greater. Ako na kulang na yung kakayahan ko, sabi ni Apostol Pablo, how much more you, Philemon? And for our second point is the advocate of the offender. So, pinresenta niya na si Onesimus as his child. Onesimus, my child, in the faith. Dahil si Paul ang ginamit ng Panginoon para ma-convert si Onesimus. So, sinulat niya doon, si Paul, he is playing of words. May ginamit siyang play of words. Doon sa pagsasabi niya, pagpe-present niya kay Philemon. Ano yung sabi niya doon? Yung dati useless siya, at ngayon ay useful na siya. Kinuha niya yun doon sa meaning ng pangalan ni Onesimus. Ang pangalan kasi ni Onesimus, ang meaning nun ay useful, profitable, and beneficial. Ayun ang meaning ng pangalan ni Onesimus. So the day
na tumakbo si Onesimus sa kanyang master, siya ay naging useless. Naging useless siya. Hindi na siya beneficial at wala ng profit na magmumula sa kanya. But by the grace of God, Onesimus found this true usefulness. Anong nangyari kay Onesimus? Naging katulong siya ni Apostol Pablo nung siya ay nakulong. Well, actually, he became so useful to Apostle Paul that he wanted to keep him. Kung maririnig niyo yung tono ng sulat ni Apostol Pablo, parang ang ayaw niya pa ibalik si Onesimus kasi sobrang useful ni Onesimus kay Paul during that time na siya ay nakakulong. So, yung ating pagiging useful ay hindi dahil tayo yung hahanap ng ating mga purposes in life. Tayo ay magiging useful because God will give us new purpose. Na katulad ni Onesimus, nakahanap ng new purpose in the Lord. So dun sa verse 14, sabi nga niya ni Paul, ito yung dahilan kung bakit ito yung sinabi ng Apostol Pablo natin. But I prefer to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion, but of your own accord. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na hindi siya nagsulat para utusan lamang si Onesimus. He's appealing in love na hindi out of compulsion sumunod si Onesimus. Si Philemon. Kasi pwedeng sumulat si Paul at ang sulat niya, nasa akin ngayon si Onesimus. Pwede bang dito na lang siya? Kasi sobrang useful na siya sa akin. Pwedeng ganun ang maging letter ni Paul kay Philemon. Pero hindi. Kasi baka sabihin ni Philemon dun sa letter na ganun, okay lang to na napipilitan. Okay lang yan. Kasi pag bumalik yan dito, baka kung ano pa magawa ko dyan. Okay lang yan na nasa iyo na yan si Onesimus. Hindi. Pinabalik nga itong si Onesimus kay Philemon para sila ay i-reconcile. And this line in verse 16, makikita natin dyan, for this perhaps is why he was parted from you for a while, that you might have him back forever, no longer as a bondservant, but more than a bondservant, as a beloved brother. You see, pinakita ni Paul na ito yung probidensya na nangyari, probidensya ng Panginoon na nangyari sa pagtakas ng iyong servant or ng iyong slave na si Onesimus. Hindi lang siya runaway slave, hindi siya departed from you forever. Instead, he departed from you for a while. And siya ay babalik sa iyo with a renewed relationship. You will have him forever. Alam niyo yung letter na ito ni Paul, pag binasa niyo siya, sobrang careful ni Paul dun sa mga word na ginamit niya at sobrang articulated kahit sobrang simple niya. Kasi biruin niyo, ang sabi ni Paul sa kanya, tumakas yang si Onesimus, but for a while, not forever. He will be returned to you, not just a bond servant, but you will have him forever as a brother. Naramdaman nyo yung emosyon ng pagsulat ni Paul? Kung sa iyo ito sinulat ni Paul, you will feel the heart of Paul. So Paul, nakita niya yung hand of God in the plight of Onesimus
as he depart from his master for a while. And when he returns to him, they will have yung renewed na relationship. No longer as a master and slave relationship. Ayun yung relationship nila a master and a slave relationship. But as a brother in Christ. Mayroon na lamang silang iisang master. Sa kanilang dalawa, though hindi ito yung parang hindi na maglilingkod si Onesimus kay Philemon as a slave, hindi ganon, may elevated silang relationship. Though pag bumalik si Onesimus, pag inutusan siya ng kanyang master, siyempre, susunod pa rin siya. Kasi ang sabi ni Paul dun sa ibang letter niya, slave, obey your master. So meron pa rin siyang ganong command. But, may indinagdag sa kanilang relationship. They are now brother in Christ at sila ay may iisang master. Sino ang master nila? Both their master, it's the Lord Jesus Christ. A renewed relationship as brother in Christ. So Philemon, the master, he lose a slave. But Philemon, the Christian, gained a brother. Siya ay nagkaroon ng kapatid sa Panginoon. And he gained him not just for a while, but forever. So Paul, nire-introduce niya si Onesimus kay Philemon, no longer a slave, a brother in Christ. Elevated na relationship noong dalawa. And what we see here, yung isang comment ng mga gustong atakihin ang Bible ng mga tao na gustong i-attack yung Bible. Ang sinasabi nila, the Bible is condoning slavery. Kasi slave to si Onesimus And yung mga Israelites during dun sa time ni Moses, may slave. Inalaw ng Panginoon. So ang sabi ng ibang mga nag-a-attack sa Bible, yung Bible condoning slavery. But they don't know na ang law na binigay ng Panginoon sa mga slave ay for their protection, for their good. Ang law ni Moses para sa mga slave, sila ay magkakaroon ng bahay, sila ay magkakaroon ng pagkain, sila ay magkakaroon ng master na, according to the law of Moses, kailangan good sa kanila. At ang sinasabi ng iba, bakit yung Bible hindi ina-abolish ang slavery? Alam nyo, we don't need any codified law, bill, na i-abolish ang slavery. Pero dito sa sulat ni Paul para kay Philemon, the very heart of a new relationship of a master and a slave ay hindi lang i-codify sa law, hindi lang gagawing bill para maging law of the land. Yung new law na ito ay isinulat saan? Sa puso ni Philemon. Na siya ay magiging brother na ng kanyang slave. At sila ay magiging magkapatid. One heart at a time. Tayong nagbabago ng mga puso. Kasi kahit gawing ilo ang mga bagay-bagay, people will not automatically obey. But what if one heart at a time, binabago ng Panginoon
ang mga tao, that is the abolishment of the slavery. Hindi slavery na galing sa Bible, slavery na cruel. So, paano namagitan si Paul sa dalawang magkaalitang mag-amo? Si Paul naging pumagitna siya doon sa dalawa. First is reminding Philemon about their partnership. Di ba sabi niya doon, partner sila in the gospel. And the word partnership, alam niyo yung word na partnership sa Greek, ano siya sa Greek? It's koinonos. Koinonos. Sounds familiar, koinonos? Meron siyang katunog din na Greek word, which is the koinonia. At ang ibig sabihin nun ay fellowship. So, yung another na dinerive nga na term sa koinonia ay yung tinasabi na konsepto ng fellowship and joint participation. In 1 John 1:3, that which we have seen and we have heard proclaimed also to you, so that you too may have fellowship with us, and indeed our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. This is the fellowship that we have. Fellowship with the Father and the Son, and fellowship with one another. If we have, sabi ni Paul dito, if he had wronged you at all, or owns you anything, charge that to my account. Ito yung sabi ng Apostol Pablo, na kung may ginagawan ka ng mali ni Onesimus, mayroon siyang pagkakautang sa'yo, charge that to me. This language is what Christ has done for us. Di ba? Yun yung sinasabi ng Panginoon. Nakiusap siya na kung may pagkakamali itong si Onesimus sa'yo, don't count it to him. Charge it to me. The very same thing na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin mismo. And this is Paul. Alam niyo kung bakit malang mga dito, yung mga mabibigat na theological na pinawiliwanag si Paul na mga konsepto? Because Paul is doing here in this letter is not just preaching about Christ. He is imitating Christ. Inimitate mismo ni Paul sa letter na ito yung ginawa ng Panginoong Hesus. Becoming what? The propitiation of the sin of Onesimus. Na instead na si Onesimus ay makatanggap ng punishment mula sa kanyang master, sasaluhin ng Apostol Pablo. Alam nyo ba na may dalawang punishment na nararapat kay Onesimus sa Roman law? May dalawa. So according dun sa Roman law, yung isa na pwedeng gawin sa isang runaway slave, alam niyo yung pantatak dun sa mga baka, yung pinepress dun sa balat nila para may marka. Yun yung ginagamitan ng yung iron na paiinitin, may tatak siya, painitin sa baga, tas itatatak dun sa baka. Yung unang punishment ganon. Kung runaway slave ka at nahuli ka, may itatatak sa'yo sa noo. Papainitin ang letter FUG, fugitive.
fugitivos sa Greek. Painitin yon, tapos itatatak dun sa noo nung tumakas na slave. At yung slave na yon, he will be forever outcast. Kasi meron ding Roman law na magpapunish siya kung sino mang tumulong dun sa runaway slave na yon. So si Onesimus, iyon yung pwedeng mangyari sa kanya. Tatatakan siya sa noo ng FUG. At kahit saan siya pupunta, walang tutulong sa kanya. Kasi pag tinulungan siya, pwedeng yung tumulong sa kanya, patawan din ng parusa. The second one na pwedeng habulin or pwedeng ipunish sa kanya ay isang punishment na dapat torturous and humiliating para wala nang gumaya. Runaway slave ka, kailangan ng punishment mo, sobrang mahirap at humiliate ka sa lahat ng tao. And ano yung punishment na sobrang mahirap at ipapahiya ka? The cross. Yung mga runaway slave, sila ay pinapako sa krus para walang gagaya. Itong slave na to, tumakas, pinako. Kung kayo tatakas, ito ang mangyayari sa inyo. Ayun ang pwedeng mangyari kay Onesimus. And the same thing that we deserve. Yung storya na ito, yung storya na ito na nakita natin sa book of the letter of Paul kay Philemon, it's a picture of Philemon as God the Father, Paul as Jesus Christ, and who's Onesimus in the story? It's us. Tayo, si Onesimus. Na what we deserve is the punishment for all our sins. Pero may namagitan. Charge it against me. And who is that? Jesus Christ. Dying on the cross for our sins. Diba? Ang Panginoon na mabait, higit na mas mabait kaysa kay Philemon, pero anong ginawa natin? Ayaw natin sa Kanya, sa Kanyang presensya, sa pamumuno niya sa buhay natin. Kaya umalis tayo, nagpakalayo-layo tayo sa pinakamalayo na dapat hindi tayo mahabol or makita ng Panginoon. Doon walang ganong lugar. Pero sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay binalik sa presensya ng Diyos para pagkasunduin. Sa paanong paraan? Anong naging paraan? Na ang taong makasalanan ay makabalik sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkapako ng ating Panginoong Hesus sa cross ng Kalbaryo. Ito ang ginawa ng Panginoong Hesus natin para sa mga kaibigan namin na wala pa sa Panginoong Hesus. Ito ang panawagan ng Ebanghelyo na makita mo sana na ikaw ay nasa katauhan ni Onesimus. Lumayo ka sa Panginoon, ayaw mo ng mga bagay patungkol sa Panginoon. Hindi mo gusto ang kanyang mga panukala, pero hindi ikaw ang humanap sa Panginoon, pero ang mensahe na ito, malamang, ay ang paghanap sa iyo ng Panginoon. Na ilalapit ka niya sa Panginoon upang maligtas ka sa iyong mga kasalanan at yung parusa na dapat sa iyo, pinapunta sa Panginoong Hesus para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Ito ang istorya ng ating pagkakaligtas sa Panginoon.
At bago matapos yung ating preaching, merong isang illustration. I'm sorry kung masyadong mahaba. Merong isang professor na nagsalin siya ng tubig doon sa isang baso. Salin siya ng tubig doon sa baso. At sabi niya, tinanong niya doon yung mga estudyante niya, gaano kabigat ang baso na ito? So, sumagot yung mga estudyante, siguro nanghula sila, siguro mga 8 ounce, 10 ounce, or 250 grams. Nanghula sila. Pero ang sabi ng professor sa kanila, yung bigat ng baso at na may tubig, hindi yun nagbabago. Pero yung bigat nun, mararamdaman mo kung gaano mo siya katagal hahawakan. So sabi ng professor, kung hawakan mo yan ng 1 minuto, sisiw lang yan. Pero hawakan mo ng 1 oras. Kahit magaan lang yung baso, mararamdaman mo na mabigat siya. Mangangawit na siguro yung kamay mo at siguro mga nanginginig. Pero imagine, hawakan mo siya ng 1 buong araw. So, kung hinawakan mo yung 1 araw, sobrang ngalay ka na, hindi ka makagalaw. Baka pati yung buong katawan mo, mamanhid. So, ano yung ine-explain ng professor dun sa kanyang mga estudyante? Yung bigat ng baso ay nakasalalay sa kung gaano mo to katagal hinawakan. And brethren, yung unforgiving heart o yung forgiveness na hindi natin nire-release ay ganon din. The more na hinohold natin yung ating pagkamuhi sa ating kapatid, the more siyang bumibigat sa ating puso. So anong dapat nating gawin? Kapatid, ilapag mo yung baso. Baka ilang taon mo nang hinahawakan yung puot, yung pagkamuhi mo sa iyong kapwa Kristiyano. At hindi ka na makagalaw. Paralarisado ka na sa pagiging Kristiyano mo dahil doon sa hinahawakan mong galit, puot. Ihamak mo ang Panginoon nga na may hawak ng puot at galit niya sa ating lahat. Hindi niya lang basta binaba ang baso. Yung puot at galit niya na nasa baso, it's an illustration ng nasa Bible, anong ginawa niya? Ibinuhos sa Panginoong Jesus. Para niga patak, kahit itaktak, wala nang tutulo sa iyo. And nawa, yung sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, magtulak sa ating lahat na ang mensahe na pinapangaral natin ay mensahe ng rekonsilyasyon. Pero bakit ang magkakapatid walang pagkakasundo? Nawa, kung nasan ka man ngayon, kung nakikita mo naman ang sarili mo ngayon sa katauhan ni Philemon, ikaw yung ginawa ng masama. Ikaw yung agrabyado sa tingin mo. Or ikaw man ay si Onesimus. Ikaw naman yung naka-offend. Ikaw naman yung may ginawang masama sa iyong kapatid. Or nawa, makita mo rin na pwede rin na gamitin ka ng Panginoon na maging si Paul. Na i-advocate mo ang reconciliation kaysa mas gatungan mo pa ang mga pagkakahiwa-hiwalay, hindi pagkakasundo ng mga magkakapatid. So nawa, ang mensahe na to ay mangaral sa atin, bumagabag sa ating puso na mamantsahan natin ang ebanghelyo na pinapangaral natin kung tayo mismo
mga Kristiyano ay hindi magkakasundo. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pangangaral ng iyong salita na nakita po namin on how Apostle Paul, siya po ay sumulat kay Philemon upang kumbinsihin siya sa pamamagitan hindi lamang ng kanyang otoridad o ng mga doktrina na dapat niyang ipukpok kay Philemon, pero hindi. He used a different way. He used a persuasion using his very heart na nangusap siya na ito ang mga bagay na dapat ginagawa ng mga tunay na Kristiyano na magkasundo dahil ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay iisa. At nawa po doon din po sa mga tao na wala pa kay Jesucristo, ito'y mangusap na sila ay nasa katauhan ni Onesimus. Kailangan nilang ma-spare doon sa galit at puok ng Panginoong Diyos na banal na siyang magbubuhos ng kanyang banal na paghuhukom. Ngunit kailangan nila ng isang katulad ni Paul, which is ang Panginoong Jesus, na siyang aako na sa kanya chinarge yung aming mga pagkakasala. At dahil sa kanyang buhay na binigay sa krus ng Kalbaryo, kami ay mapapatawad ng lubos. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na ito po ay maging totoo sa bawat isa, ang character ng isang forgiver, and also we will adhere sa aming advocate dahil kami lahat ay mga offender of your law. Kaya maraming salamat po. Kami po nawa ay patuloy na sumamba sa iyong pangalan sa pagkakaligtas ng aming mga kaluluwa. In Jesus' name we pray, Amen.